Under Kayabyab. Ayun, ang taas ng energy, sir, ha? eh, O, kasi po, eto na, ibibigay ko na. salamat po ng marami sa pagsuporta. At, Apo. opo, naroon ho ba kayo nung nangyari po itong book auction noong original El Filibusterismo, first edition? Or nabalitaan niyo po ito, sir? Well, ano ako para akong isa sa mga historian na inaalaw ng Leon Gallery to write about their auctions nung ino-auction ng mga historical material. Pero kasi yung sinulat ko kasi, yung ano nga ba ito, may isang item ako sinulat, pero hindi ito, ano? Opo. Pero yon, hindi ko siya nakita, hindi ko siya nabisita, nawalan ako ng time. Although, yan, nabalitaan ko na nga na ito'y nabenta na. Ano nga ba yung final price niya? Opo, 5 million yung ano yung asking opening. Oo. Tapos 21 million po yung naging pwede bang isabihin kung sino nakabili or private po ito? Ano po yun? Kasi sa policy ng auction, hindi ho talaga dinidisclose kung sino. For security reasons na rin po. Sa bagay. Hindi kagaya nung sa kotse ng mga diskaya na in-announce talaga kung sino. In-announce talaga kung sino Una po sa lahat, Prof. Xiao, yung background po nitong aklat na ito, sino po ang nagmamay-ari at paanong meron siyang hawak na may pirma mismo ni Dr. Jose Rizal? Ang tawag po dyan, provenance, ano? Although kasi kahit sa auction, hindi talaga hindi yung previous owner, yung nagbenta, hindi siya kasi dinidisclose din. Although nakakatulong kung may konting parang background to chismis or what. Pero hindi to chismis kasi may evidence ng provenance. Okay. Si Jose Rizal yung author ng El Filibusterismo. So ito po ang provenance niya ay pinirmahan siya ni Jose Rizal para kay Trinidad Pardo de Tavera. Yan. So kaya yung sino ba si Trinidad Pardo de Tavera? Kasama niyang ilustrado ito sa Espanya at sa Paris, no? At sila rin ay parehong historiador sila ng kulturang Pilipino ng sinaunang bayan. So eventually, of course, kilala si T.H. Pardo de Tavera na kasama sila ni Aguinaldo sa revolutionary government sa First Philippine Republic. Pero sila rin yung mga magsasabi na samahan na natin yung Amerikano. So, kasi para mabalik na yung kapayapaan. So yan, makasaysayan yan, T.H. Pardo de Tavera, mahalagang personahe sa ating kasaysayan. At kaya nagmahal yung libro kasi may autograph ni Jose Rizal. Imagine mo naman, autograph yan ng national hero natin. Correct. Hindi yan basta-basta autograph. So, may mga ilang libro na naibenta na first edition nitong El Filibusterismo. Pero walang pirma ni Rizal. At isa pa po, kailangan maintindihan natin na itong El Filibusterismo na ito ay rare kasi mas maraming kopya ng Noli Me Tangere ang naikalat. Pero yung El Filibusterismo, napakakonti ng kopya niya. Kasi parang pinasunog yata ito ng mga Espanyol Oo, kinonfiscate yan agad-agad. So, iilan lang ang may kopya ng El Fili, tapos isa yan, tapos may autograph pa ni Rizal. Wow. Talagang presyo niya. Opo, na para bang kung kayo po ay may 21 million pesos, kayo na po sana ang bumili. Pwede ako. At saka kung may lilinisin akong pera, shout lang, nagbibiro lang po ako. Opo, kung may money laundering kang pera. Opo, pero By contractor, yan. Opo, joke lang ho yun. Baka naman i-misquote naman. Opo, Prof, kung ganyan ho ka-rare itong librong ito, bakit ho hindi nasa kamay ng pamahalaan na lamang at ating, alam niyo po yun, gawing national treasure, ilagay po sa mga museo? May sagot po yung, kasi ako naman ay nagtatrabaho naman sa National Library of the Philippines. Opo. So, ako ay historian nila, no? Contract of service. So, aanuhin ko, ipaparating ko sa inyo yung sagot ng National Library diyan na meron hong 3 kopya
ng original first edition ng Noli Me Tangere and 2 copies of the original first editions ng El Filibusterismo. So ano po ang ibig sabihin nun? Meron Hindi na. kailangan sa pamahalaan ng another copy kasi meron ho tayong mga original edition. Hindi man pirmado ni Rizal yan. Original edition pa rin yan at hawak ng National Library natin. That's one. Number 2, meron tayo, alam ko signed yung first edition natin, yung ikalawang libro ni Rizal, kasi pangatlo na lang niya yung El Fili, yung Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga na inannotate ni Rizal. Pirmado ni Jose Rizal yun, naka-display po sa Permanent Gallery ng National Library na ako po ang nag-curate. Yun naman pala. So kumbaga Meron po. po. Meron po. Tapos ito pa yung isa. Hawak namin at naka-display doon sa Permanent Gallery na yon yung original na sulat kamay ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. So bakit po bibili ng pamahalaan yan? Correct. Yan. Kumbaga So, po, yun din ho yung sinabi ko kanina kasi nung sa pagsisimula ng ating programa. Baka naman kasi meron na rin namang copy ang National Library, National Museum, etc. Kaya hindi na kailangan pang gumastos ng ganong kalaking pera para makuha yung isa pang original na libro. Correct po. At saka po, ganito kasi yan. Yes, meron na po tayong batas na nag-aalat yata sa National Museum na magkaroon na pwede siyang mag-bid sa isang private auction. Dati ho kasi, mahigpit po yung COA sa ganyan eh. Bawal. Kaya na tayong nabibid. Ang problem mo kasi, pero ang problema ko kasi dyan, syempre, nire-reserva ho natin yun doon sa talagang very rare na talagang kailangan natin. Ito naman, meron na tayo eh. So, hindi natin talaga kailangan. Opo. Prof. Shaw, ako po ay matagal naman na hong graduate. May subject pa bang Rizal sa kolehiyo ngayon base po sa inyong karanasan? Ngayon po taon na ito na 2026, ang 70th year ng 70th year ng pagkakapasa ng Batas Rizal noong 1956, June 12. So, ibig sabihin po, 70 years na po natin na meron pong kurso ng Rizal sa kolehiyo. Ayun. Kasi, ano ito? Mandatory. Mandatory. Kumbaga, nasa general subjects po ito. Actually, hindi sa general subject. Isa siyang mandated course by law. So, hindi siya basta-basta matatanggal po sa curriculum natin. Opo. Ano ho ang kahalagahan ng aklat na El Filibusterismo at ang pag-aaral po ng buhay ni Rizal para po sa ating mga kababayan? Ako po, napakahalaga po kasi di ho ba kakatapos lang ng 40 years of EDSA Revolution? Di ho ba? Opo. Na anibersaryo. Pag nakita mo yung problema ng bayan, parang yung sinolve natin ng EDSA Revolution. Yung gusto nating isolve ng EDSA Revolution. Pag nakita mo yung problema ng bayan ngayon, marami dyan, nandun pa rin. Pero pag nakita mo yung El Filibusterismo, parang nagre-resonate pa rin sa atin. Yung pang-aabuso. Pero pagka tinignan mo kasi, merong sinasabi si Rizal doon sa El Filibusterismo. Kasi di ba si Simon, gusto niyang bawiin si Maria Clara sa konbento, kaya niya si Crisostomo Ibarra siya. Kaya gusto niyang magalsa. At dahil dito, nabigo siya. So yung mensahe ni Rizal, pag ang iyong pag-aalsa laban sa mga masasama, ay ang pinagmumulan din ay paghihiganti, no? Ay personal na kapakinabangan at hindi ang pagmamahal sa bayan, ay mabibigo ang pag-aalsang ito. So yun ang sinasabi. Opo, yun ang sinasabi ni Jose Rizal sa atin. Dapat pag magre-revolusyon ka, malinis ang iyong hangarin para sa Pilipino. Opo, hindi yung para makagante dun sa nakaupong presidente na nagpakulong sa tatay mo. Correct po. Tama po kayo. I mean, without mincing words, ano? Opo, opo. Yung motivation natin. Ang motivation natin, mahal natin ang bayan, kaya tayo mamumuno. Yun ang makikita natin. Ang ganda nun, sir. Kanino ba natin nakikita yun sa mga leader natin? Yung hindi masyadong ambisyoso, o kung nag-aambisyon man, alam natin na gagawa siya ng tama. Diba? Marami naman tayo nakikitang ganyan. Kaso minsan,
Hindi rin natin parang ayaw nating makita. Mhm. May dahilan din naman siguro kung bakit nakikita natin yung ibang sinusuportahan natin na mga dorobo pero binoboto pa rin natin. So siguro kailangan magkaroon tayo ng reflection. Basahin natin ulit yung Rizal, 'di ba? Basahin natin ulit yung mga tinuturo niya sa atin. Opo, and with that, Professor Xiao Chua, maraming salamat po. Baka po someday, interviewin na rin namin kayo bilang political analyst, ha? Minsan ganun na nga huli noon nangyari. Kaya okay. Nagtuturo pa ho kayo sa ngayon despite po nung napakabigat po ninyong mga schedules? Yun po ang ating bread and butter. Pinapakain po tayo ng De La Salle University. Ayan, De La Salle. Anong course po usually po yung inyong mga tinuturuan? Ano po? Anong mga kurso po, discipline? Marami ho eh. Lahat po halos dumadaan sa akin. Kasi general subjects naman po. Opo, DLSU Manila. Sa UP, DLSU Manila. Opo. Tapos kung din po tayong mga history majors, tinuturuan natin ng public history. Kasi broadcaster din po tayo eh. Opo, correct. Professor Xiao Chua, maraming salamat po sir. Mag-iingat po kayo. Ay, mag-iingat po kayo at happy EDSA 40 po sa ating lahat. Salamat, Sander. Maraming salamat po kay Professor Michael